Isang kasaysayang isinulat sa dugo at tagumpay. Isang siglo na ang nakalilipas nang lumitaw ang Tower of Malevolent, ang harbinger of disaster, na muntik nang ubusin ang sangkatauhan. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, lumitaw ang unang henerasyon ng mga Awakeners, ang mga Founders. Sila ang nagpabagsak sa mga halimaw, sumakop sa tore, at nagligtas sa mundo. Ngayon, ang kanilang mga pangalan ay nakaukit na sa mga mausoleum bilang mga bayani ng ating dimensyon. 100 taon matapos ang kanilang unang tagumpay, kilalanin si Kanagi Manato. Habang ang ibang kabataan ay abala sa modernong teknolohiya, si Manato ay nalulunod sa mga pahina ng library, binabasa ang mga alamat ng mga founders. Isang swordsman na kayang tumalo ng 10,000 sundalo gamit lang ang isang sanga ng puno. Isang wizard na kayang mag-cast ng mahika nang walang kahit anong incantation. Para sa iba, ito ay mga fairy tales na lang, pero para kay Manato, ito ay inspirasyon. Kung kaya ko ring iukit ang pangalan ko sa kasaysayan gaya nila, bulong ni Manato. Ngunit hindi lang ito basta pangarap ng isang mambabasa. Dahil sa kasalukuyang era, kung saan ang mga Awakeners ay itinuturing na mga modernong kabalyero, si Manato ay may taglay na hindi nakikita ng iba. Isang marka sa kanyang katawan, ang patunay na siya rin ay pinili. Hindi lang siya isang tagahanga ng mga alamat, siya ang susunod na kabanata nito. Taglay ang Seal of the Chosen Ones, sumumpa si Manato na uukit siya ng sariling kasaysayan gaya ng mga founders. Pero ang katotohanan, napakasakit, bagsak, isang salitang bumasag sa lahat ng kanyang pangarap. Sa gitna ng pagdiriwang ng kanyang mga batchmates na nakapasa sa Hunter's Qualification Test, si Manato ay naiwang mag-isa, bitbit ang sakit ng pagkatalo at ang panunukso ng mga taong nakapaligid sa kanya. Kahit paglilinis na lang ng basura, kaya mo naman siguro, di ba? Isang insultong baon hanggang buto. Sa mundo ng mga Awakeners, basta isulat mo lang ang pangalan mo ay papasa ka na, pero maliban kay Kanagi Manato. 3 taon siyang sumubok, 3 taon siyang naging kahihiyan ng qualification test. At sa huling pagkakataong ito, ang pangarap na maging hunter ay tuluyan ng naglaho gaya ng usok. Perfect score sa writing test? Nagawa niya. Pag-e-ensayo ng aura, hindi siya nagpabaya. Pero bakit? Bakit ang markang dapat ay magbibigay sa kanya ng kapangyarihan ay tila isang walang kwentang sugat na lang sa kanyang peklat? Gusto ko lang namang maging katulad nila. Bulong ni Manato habang nakatitig sa kanyang crest. Isang henyo sa teorya, pero bagsak sa mata ng sistema. Ang pangarap na maging bayani ay naging isang bangungot na ayaw siyang tantenan. Habang ang lahat ay nakatalikod na sa kanya, ang walang kwentang crest sa katawan ni Manato ay tila may itinatagong misteryo na hindi pa nauunawaan ng kasalukuyang era. Ang simbolo ng pangarap ng bawat lalaki. Isang A-rank hunter, gwapo, at tinitingala ng libu-libong fans. Kilalanin si Hisaki Keisei, ang bida sa paningin ng mundo. Pasensya na sa abala. Tawa ni Keisei habang hinarap ang media. Habang pinalilibutan siya ng mga reporters at tinitilian ng mga kababaihan, ang ating bida na si Manato ay nakatitig lang mula sa malayo. Isang pangarap na maging iniidolo at hinahangaan, na tila abot tanaw na ni Keisei, pero isang malayong bituin para kay Manato. Hoy, tumigil kayo. Hindi naman ako nambubuli ng mahihina, di ba? Kunwaring hirit ni Keisei habang pinapagalitan ang kanyang mga alalay sa harap ng media. Pero ang bawat salita niya ay punong-puno ng pang-uuyam. Alam niyang walang kalaban-laban si Manato, at ginagamit niya ang kanyang A-rank status para lalong ipamukha sa ating bida kung gaano ito kababa. Isang picture ng pagtalo niya sa isang dragon gamit ang isang slash. Isang dokumentaryo tungkol sa kanyang tagumpay. Lahat ng ito ay shining armor na nagtatago sa isang bulok na pagkatao. Habang abala ang mga reporter sa pagkuha ng litrato, ang nakakahiyang si Manato ay tahimik na nagtitiis sa gilid. Ang pagkakaiba ng kanilang antas ay kasing layo ng langit at lupa. Pero sa likod ng kanyang golden boy image, isang bastos na ugali ang lumalabas kapag wala na ang mga kamera. Sabay kaming pumasok sa academy 3 taon na ang nakalilipas. Isang henyo na laging nasa tuktok ng klase sa lahat ng subjects. Pero para kay Manato, si Keisei ay hindi isang bayani, siya ay isang walang hiya na walang ibang ginawa kundi pahirapan at bulihin ang ating bida sa loob ng 3 taon.
Isang scripted na realidad na puno ng kasinungalingan. Habang tumatakbo ang dokumentaryo ni Hisaki Keisei, isang hindi inaasahang special guest ang ipinakilala niya sa mundo, ang kanyang batchmate na si Kanagi Minato. Pero imbes na bilang kaibigan, ipinakilala siya ni Keisei bilang isang basura na laging humihingi ng pabor. Sa harap ng mga reporters, pinalabas ni Keisei na siya ang savior ni Minato, ang bida na nagbigay ng oras, advice, at maging financial support para lang tulungan ang isang mahinang kaklase. Kalokohan, hiyaw ni Minato sa kanyang isipan. Ang katotohanan, si Keisei ang laging nagnanakaw ng pera niya. Si Keisei ang dahilan kung bakit naging impyerno ang nakaraang 3 taon ng ating bida. Pero sa mundo ng media, ang salita ng isang A-rank hunter ay batas. Habang tumatawa si Keisei at tinatamasang muli ang papuri ng mga tao, si Minato ay nakatayo lang doon, lunod sa galit at hiyang hindi niya mapalabas dahil sa tindi ng presensya ng Golden Boy ng Academy. Ano, wala ka bang sasabihin para sa iyong benefactor? Tanong ng isang reporter. Isang tanong na tila sumasakal kay Minato. Pinalalabas ng lahat na dapat siyang magpasalamat sa taong nambubuli sa kanya. Ang simbolo perfection na si Keisei ay matagumpay na naibaligtad ang kwento. Upang hindi masira ang dokumentaryo ni Keisei, pinilit ni Minato na bigkasin ang mga salitang lalong dumudurog sa kanyang dangal. Nagpapasalamat ako sa lahat ng ginawa ni Hisaki-san para sa akin. Isang pasasalamat na binalot sa puot. Habang tuwang-tuwa ang mga reporter sa perpektong kwento ni Keisei, para sa kanila, si Minato ay isa lamang extra na hindi na kailangang pangalanan sa artikulo. Dahil sa mundong ito, ang kapangyarihan ang tanging batayan ng halaga, at ang isang bigo na gaya ni Minato ay walang puwang sa kasaysayan. Pero matapos ang palabas, isang hindi inaasahang revelasyon ang binitawan ni Keisei, magkita tayo sa Mausoleum of the Founders. Bakit sa sagradong lugar pa ng mga bayani? At ang mas nakagugulat na alok, isang re-examination. Isang pangalawang pagkakataon na makuha ang hunter's license na pinapangarap ni Minato sa loob ng 3 taon. Kakausapin ko ang association, pangako ni Keisei. Pero bakit? Bakit ang taong nambubuli sa kanya ng matagal ay biglang mag-aalok ng tulong? Isang tanong na bumabagabag sa isip ni Minato. Isang pagkakataon para sa re-examination, bulong niya. Kahit alam niyang ginagamit lang siya ni Keisei para sa kasikatan, ito na lang ang tanging barahan ni Minato para makuha ang kanyang lisensya. Isang huling eksena para sa kasinungalingan. Sa harap ng Mausoleum of the Founders, nag-post si Hisaki Keisei bilang isang top-class hunter na nangangakong poprotektahan ang sangkatauhan. Isang perpektong litrato para sa media. Abala ang mga reporter sa pagpuri sa kanyang dedikasyon. Pero matapos umalis ang media at sumara ang pinto ng mausoleum, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Wala na ang bayaning imahe, at naging isang sakim na treasure hunter. Sa tulong ng kanyang mga alalay, nahanap ni Keisei ang isang pintuan sa loob ng sagradong libingan. Ano bang ginagawa niyo? Hiyaw ni Minato. Isang simpleng sagot lang ang ibinalik sa kanya ni Keisei, isang treasure hunt. Ang mausoleum na dapat ay lugar ng pagpupugay, gagawin nilang target ng pagnanakaw. Alam mo ba kung sino ang nakahimlay sa lugar na ito? Galit na hirit ni Minato. Para sa ating bida na lumaking humahanga sa mga founders, ang ginagawa ni Keisei ay isang malaking lapastangan. Pero para kay Keisei, ang mga founders ay mga legend lang na may itinatagong yaman na dapat niyang pakanabangan. Pero para kay Keisei, ang mga founders na nagligtas sa mundo ay mga bulok na bangkay na lamang. Walang halaga ang kasaysayan, walang halaga ang karangalan, pera lang ang mahalaga. Sa sobrang galit ni Minato para sa mga bayaning kanyang tinitingala, sumugod siya para patigilin ang kalapastanganan ni Keisei. Pero ang gap sa pagitan ng isang failure at isang A-rank hunter ay napakalaki. Sa isang counter-attack lang, humandusay ang ating bida, duguan at nag-aagaw buhay. Habang nakahandusay si Minato, nahanap na ng mga alalay ni Keisei ang kanilang pakay, isang artifact na naglalabas ng napakalakas na aura. Isang kayamanan na kayang bumuhay sa kanila habang buhay. Ngunit dito na inilabas ni Keisei ang kanyang pinakamadilim na balak. Hindi lang siya naghahanap ng mahinang tao, naghahanap siya ng pansalo. Ang lahat ng pabor at ang alok na re-examination ay isa palang matalinong bitag para pagbintangan si Minato sa pagnanakaw na ito.
Isang kawawang bigo na dahil sa gumuho na ang pangarap, nagpas siyang magnakaw sa mausoleum at pagkatapos ay nawala na lang na parang bula. Tawa ni Casey. Isang perpektong kwento para sa media. Sino nga ba ang maniniwala sa isang 3 beses na bumagsak sa test laban sa isang sikat na A-rank hero? Pinag-aralan ni Casey ang bawat galaw ni Minato, mula sa pagbisita nito sa library hanggang sa desperasyon nitong maging hunter, para lang gawin itong perpektong suspect. Matapos bugbugin at hiyain, itinapon ni Casey si Minato sa lawa na parang isang basura. Ano nga bang pangalan mo ulit? Hindi na mahalaga yon. Goodbye. Tawa ng huwad na bayani. Habang lumulubog sa madilim na tubig, ang tanging baon ni Minato ay ang pait ng kanyang mga pagsisikap. Ang 3 taon ng pag-eensayo, ang perpektong score sa tests, lahat ba ito ay mawawalan ng saysay? Mamamatay na ba siya nang hindi man lang natatandaan ng mundo? Ngunit sa kailaliman ng lawa, hindi kamatayan ang naghihintay, kundi ang mga heroic spirits ng mausoleum. Ang mga kaluluwa ng mga founders na selyado sa loob ng isang siglo ay nagising sa presensya ng isang vessel. Isang sisidlan na kayang tumanggap ng kanilang dakilang kapangyarihan. Sa gitna ng liwanag, nalaman ni Minato ang katotohanan, ang kanyang crest ay hindi isang peklat na walang kwenta. Ito ang crest of nothingness, isang walang laman na sining na kayang mag-manifest ng kahit anong kapangyarihang hindi kayang isipin ng tao. Piliin mo ang isa sa amin at bumuo ka ng kontrata. Hiyaw ng mga boses ng nakaraan. Sa harap ni Minato, ang mga pinnacle ng bawat sining ay nagpakita. Ang pinakamalakas na magic, ang hindi matitibag na endurance, ang banal na swordsmanship, at ang misteryosong alchemy. Lahat sila ay nag-aalok ng kanilang buhay at lakas para sa ating bida. Sila ang mga founders na nilapastangan ni Casey, at ngayon, gagamitin nila si Minato para magpataw ng hustisya. Kaninong kapangyarihan ang iyong ninanais? Isang tanong na babago sa tadhana ng buong mundo. Sa harap ng mga heroic spirits, hindi pumili si Minato ng isa lang. Gusto ko lahat. Ibigay niyo sa akin ang lahat. Hiyaw niya. Isang imposibleng hiling para sa isang mortal. Kahit ang mga founders ay nagbabala, walang sisidlan ang makakaya sa bigat ng lahat ng kanilang kapangyarihan. Ngunit si Minato, wala na siyang pakialam. Sa gitna ng galit at hiyang tiniis niya, handa siyang mamatay makuha lang ang lakas na hihigit sa kahit ano sa mundong ito. Tumahimik kayo, pumasok kayong lahat sa akin. Isang utos na tila isang sumpa. Sa isang iglap, ang lawa ay naging isang higanteng vortex. Ang mga pinakamalakas na kaluluwa, mga wizards, swordsmen, at alchemists, ay pilit na hinigop ng crest of nothingness. Maririnig ang sigawan ng mga alamat, anong nangyayari? Sinisip-sip mo kami masyado. Nakakabilib na binata. Ang talonan na hinamak ng lahat, ngayon ay nilalamon ang mismong pundasyon ng kasaysayan. Isang pagsabog na yumanig sa buong mausoleum. Mula sa kailaliman ng lawa, lumitaw ang isang figurang binalot ng dambuhalang enerhiya. Hindi na ito ang sugatang si Minato, ito na ang vessel na nagtataglay ng bawat sining ng mga founders. Habang lumulutang sa hangin na tila isang Diyos, dahan-dahan siyang bumaba sa harap ng kanyang mga kaaway. Ang gulat sa mukha ni Hisaki Casey ay hindi maipinta. Bumalik pa talaga ang ipis na to. Tawa ni Casey, pilit itinatago ang kaba. Ngunit hindi niya alam na ang Minato na nasa harap niya ay hindi na ang basurang na itinapon niya kanina. Habang hawak ang isang tuyong sanga, pinagtawanan ng mga alalay ni Casey si Minato. Gusto mo kaming labanan gamit ang patpat na yan? Tawa nila. Tapusin na natin to. Siguraduhin niyong hindi na siya gagapang pabalik dito, utos ni Casey. Sa sobrang kumpiyansa, sumugod ang isa sa kanila bitbit ang kanyang A-rank sword aura. Isang bihasang swordsman na inakalang tapos na ang laban. Pero sa harap ni Minato, ang mastery na ipinagmamalaki nila ay parang laro lang ng bata. Master ang the way? Anong way? Wika ni Minato. Sa isang kisap mata, ang sangang hawak niya ay naging kasing talam ng pinakamalakas na espada. Isang mga hiwa na hindi man lang nakita ng mata. Master Swordmanship, pwede niyo ba akong turuan yan? Wika ng ating bida. Hayop ka. Galit na sabi ng isa, sabay bigkas ng kanyang mahika. Ngunit bago pa man niya matapos, isang thunderbolt ang bumagsak mula sa langit. Isang high-level magic na pinakawalan ni Minato nang walang kahit anong incantation.
Isang kakayahan na sa alamat lang ng mga founders naririnig. Napako sa kinatatayuan si Keisei. Isang sanga na kayang pumutol ng bakal? Magic na walang tiyan? Imposible. Ito ang eksaktong paglalarawan sa mga founders na itinuturing na fairy tales na lang sa kasalukuyang panahon. Pero ang katotohanan ay mas nakakangilabot, hindi lang isa, kundi 106 na kaluluwa ng mga dakilang bayani ang nananahan ngayon sa loob ni Kanagi Minato. Bawat sining na nawala sa kasaysayan, bawat teknik na naging alamat, ay nasa kamay na ng ating bida. Si Minato na dating talunan ay siya na ngayong mag-uukit ng bagong alamat sa mundo ng mga Awakeners. Hindi malilimutan ang pangalan mo, dahil maaalala ka bilang bahagi ng aking alamat. Deklara ni Minato. Hindi ako makapaniwala, nagawa kong higupin ang mga kaluluwa ng mga founder, isip ng ating bida. Sa loob ng Crest of Nothingness, ang mga founders na selyado sa loob ng isang siglo ay parang mga batang nakawala sa kulungan. Ang luwag dito, hiyaw ng isa, habang ang iba naman ay nagsisimula ng magmarka ng kani-kanilang teritoryo. 106 na alamat na hinahangaan niya, lahat sila ay nananahan sa loob ni Minato. Habang nakangiti ang ating bida sa kasayahan ng mga alamat sa loob ng kanyang katawan, ang mga alamat ay handa ng magpaligsahan kung sino ang kukuha sa katawan ni Minato. Ngunit isang boses ang biglang umalingaw-ngaw, ang boses ni Hanoki Reiichiro, ang Great Swordsman na tumalo sa 10,000 sundalo. Ano ang plano mo? Tanong ni Hanoki. Pero hindi ang basurang si Keisei ang tinutukoy niya. Isang seryosong banta ang kasalukuyang namuumuo. Sa harap ni Minato, ang bag na naglalaman ng mga ninakaw na artifacts ay nagsisimulang maglabas ng isang napakaitim at delikadong enerhiya. Habang si Keisei ay nanginginig sa paglapit ng ating bida, nagtapang-tapangan ito na huwag raw maliitin ang A-rank na gaya niya. Isang suntok ang tinamo nito na nagpatilapon sa kanya na parang isang papel. Umalis ka sa daan, wika ng ating bida. Ang itim na enerhiya ay tuluyan ang kumawala na ikinagulat ni Minato. Sa gitna ng syudad, ang mga hunters ay hirap na hirap pigilan ang nagwawalang mutant wolf. Waterfall Impact. Isang malakas na skill ang pinakawalan ni Kasaragi para subukang pigilan ang halimaw. Isang panandaliang tagumpay. Sa isang iglap, pinatunayan ni S-rank Hunter Kasaragi kung bakit siya ang tinitingala ng lahat matapos niyang itumba ang isang A-rank monster sa gitna ng syudad. Habang nagpaplano na silang mag-celebrate at pinag-uusapan ang kasikatan ng Young Hope na si Hisaki, isang hindi inaasahang pangyayari ang yumanig sa atmosfera. Isang itim na enerhiya ang biglang bumalot sa paligid, isang pressure na hindi kayang tiisin ng mga normal na tao. Demon, ano itong pressure na ito? Gulat na hiyaw ni Kasaragi. Ang mga A-rank at B-rank hunters sa paligid niya, sabay-sabay na nanghina at bumagsak sa tindi ng presensya ng kalaban. Kahit isang S-rank na gaya ni Kasaragi, hindi may kakaila ang takot dahil ang presensya nararamdaman nila ay hindi lang basta halimaw, kundi isang S-rank disaster na matagal nang nabaon sa kasaysayan. Samantala, sa kinaroroonan ni Minato, lumabas na ang tunay na demonyo mula sa bag ni Hisaki. Dahil sa pagnanakaw ni Keisei sa mga artifacts ng mausoleum, tuluyan nang nawala ang selyong nagkukulong sa mga boss monsters ng tore. Ayon kay Reiichiro, ang mga demonyong ito ay nagtago at natulog lang sa loob ng mahabang panahon, at ngayon, handa na silang ubusin ang sangkatauhan gamit ang kanilang poisonous aura. Ang embodiment of emptiness, isang living disaster na kayang pumatay ng libu-libo sa loob lang ng ilang kilometro. Para sa mga founders, isa lang itong karaniwang kalaban noon, pero para sa mga hunters ng kasalukuyang era, ito ay isang Diyos ng kamatayan na hindi nila kayang labanan. Nanginginig sa takot si Keisei sa harap ng dambuhalang halimaw. Isang babala na hindi pinakinggan. Sa takot na mamatay, nagpas siyang tumakas si Keisei, isang malaking pagkakamali. Dahil ang stacked-eyed tiger ay may isang instinct, ang pumatay sa sinumang tumatalikod sa kanya. Habang hinihigop ang dugo ni Keisei at ipinagmamalaki ang kanyang Dragon Slayer title na nakuha lang naman sa swerte, ang ating bida na si Minato ay nananatiling kalmado sa harap ng dambuhalang sakuna. Alam niya ang bawat galaw ng demonyong ito, dahil ang mga guro niya. Ang mga founders mismo. Hoy, bata, ipahiram mo sa akin ang katawan mo ng buo. Hiyaw ni Hanoki Reiichiro.
Gusto ng Great Swordsman na ipakita ang bagsik ng kanyang one-handed sword style at unahan ang ibang kaluluwa sa pag-angkin sa vessel. Isang agawan ng kapangyarihan ang nangyayari sa loob ng katawan ni Minato, lahat sila ay sabik na makalabas at muling makaramdam ng bakbakan. Pero si Minato ay hindi basta-basta magpapakontrol. Mayroon siyang sariling kondisyon na yayanig sa ego ng mga alamat. Ipahihiram ko lang ang katawan ko sa inyong lahat, deklara ni Minato. Isang katahimikan ang bumalot sa loob ng Crest of Nothingness. Lalampasan ko kayong lahat, balang araw, aabutin ko ang rurok na narating nyo at lalamangan ko pa ito. Isang deklarasyon ng digmaan laban sa kasaysayan. Imbes na matakot, ang mga founders ay namangha sa tapang ng batang ito. Hindi lang siya basta sisidlan, siya ang magiging apex ng lahat ng sining na taglay nila. Sige, ipakita nyo sa akin ang lahat ng galing nyo. Hamon ni Minato. Matapos tanggapin ang hamon ni Minato, ang mga founders ay hindi na nagpatumpik-tumpik pa. Gawin natin to, lahat tayo. Hiyaw ni Reiichiro. Sa isang iglap, isang malakas na techniques. Una, ang one-handed sword style ni Reiichiro, sa tindi ng puwersa, pati ang hawak na sanga ni Minato ay naputol. Pero bago pa man makaganti ang halimaw, isa pang master ang kumuha sa kontrol. Isang matinding palm strike ang nagwasak sa isang galamay ng halimaw. Sunod, isang master ang pumulot ng kapirasong sanga at ginamit itong parang spear. Hindi pa tapos, dahil biglang naging Keipo era ang galaw ni Minato, sinundan ng isang malupit na counter slam na nagpatalbog sa dambuhalang halimaw sa ere. Mga palaso mula sa kawalan ang bumaon sa katawan ng demonyo. Bago ito tinapos ni Minato gamit ang iba't ibang techniques ng mga alamat, karate, grappling, at magic. Isang dominasyon na hindi kayang isipin ng modernong era. Pinulot ni Minato ang isang sirang espada, isang basurang bakal na magiging instrumento ng katapusan. Nang subukan ng halimaw na gamitin ang kanyang galamay, sinalubong siya ni Minato ng isang lightning strike. Habang lumulutang sa ere ang ating bida, nagpakawala siya ng malakas ng atake, Hinoki's one-handed sword style wave-cutting blade. Sa isang iglap, ang S-rank disaster ay nahati sa dalawa. Sa kabilang dako, isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa association. Ano, natalo na agad? Gulat na tanong ng mga opisyal. Sa pamamagitan ng footage mula sa Raven, nakita nila ang imposible, isang estudyante mula sa academy ang mag-isang tumalo sa halimaw na dapat ay uubos sa syudad. At dahil dito, nakuha ni Minato ang atensyon ng isang taong hindi dapat nilalaro. Ang World's Strongest Awakeners, si Ichihara Midori. Sa isang exclusive na tawag, kinumpirma ni Ichihara Midori, ang World's Strongest, na hindi siya ang pumatay sa S-rank demon kahapon. Sa pamamagitan ng kanyang Raven footage, nakita niya ang imposibleng katotohanan, si Kenagi Minato, ang estudyanteng 3 taon nang bumabagsak sa exam, ang siyang tumapos sa sakuna. Isang mahirap paniwalaan na balita na kahit ang pinakamalakas sa mundo ay mapapaisip. Maaari mo ba akong pagbigyan sa aking pabor? Tanong nito sa director. Sa academy, isa lang ang usap-usapan, ang S-rank incident. Ang mga estudyante ay nanginginig pa rin sa takot matapos maramdaman ang nakakakilabot na aura kahapon. Paano kung sabihin ko sa iyo na ako ang pumatay sa halimaw? Biro ng isa, pero ang sagot, imposible. 10 taon na ang nakalipas simula noong huling lumitaw ang isang S-rank hunter. Ngunit ayon sa bulong-bulungan, isang estudyante raw ng academy na ito ang pumatay sa halimaw. Walang hunter ang makakatalo doon, kung meron man, tiyak na wala siya rito sa ating academy, wika ng isa. Habang ang mga estudyante ay nag-uusap, si Minato ay hirap na naglalakad sa hallway. Tumabi ka nga, wika ng lalaki habang iniisip na ang walang kwentang gaya mo ay hindi magiging S-rank slayer. Matapos ang malupit na pagkapanalo laban sa S-rank demon, si Minato ay kasalukuyang nakakaranas ng impyerno. Ang pagpahiram ng katawan sa mga founders ay may matinding kapalit, ang kanyang laman at buto ay tila pinupunit sa tindi ng sakit. Habang pinagtatawanan siya ng kanyang mga kaklase dahil sa kanyang itsura, tanging si Reiichiro lang ang nakakaalam ng katotohanan. Kaya mo pa ba, Minato? Akala ko ba lalampasan mo kami? Hamon ng Great Swordsman. Sa gitna ng hapdi, isang sagot lang ang bitbit ni Minato, lalampasan ko kayong lahat. Pero habang nagtitiis ang ating bida,
napansin ni Riichiro ang isang bagay na nakakabahala, ang antas ng mga Awakeners sa kasalukuyang era ay sobrang baba. Para sa kanya, ang mga Hunters ngayon ay parang normal na tao lang, mga basura na walang laban kung sakaling muling lumabas ang tower. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang napatigil si Riichiro. Isang dambuhalang nakakasindak na aura ang naramdaman niya sa paligid. Isang presensya na sapat na para maging alerto kahit ang isang alamat. Kanagi Minato, pumunta ka dito, bilisan mo. Sigaw ng isang guro. Inaasahan na ni Minato ang pinakamasama, ang kanyang letter of resignation. Matapos ang 3 pagkakataon, tapos na ang kanyang oras sa training academy. Pero imbes na expulsion, isang hindi inaasahang utos ang ibinigay sa kanya. Pumunta ka sa field ngayon din. Magre-re-examination ka. Isang pangyayari na kailanman ay hindi pa nangyayari sa kasaysayan ng academy. Isang imposibleng performance na yayanig sa buong kasaysayan ng academy. Kahit wala sa kondisyon, kailangang patunayan ni Minato na karapat-dapat siya sa pagkakataong ito. Habang ang mga estudyante sa paligid ay nagbubulungan pa tungkol sa pagiging failure niya sa loob ng 3 taon, sinimulan na ng ating bida ang pagpapakitang gilas. Sa 100-meter sprint, kung saan ang average ay 3.6 seconds, isang kisap mata lang ang kailangan ni Minato para makuha ang 1.29 seconds. Halos hindi na makita ng mata ang kanyang bilis. Pero hindi pa doon nagtatapos ang milagro. Sa 3,000-meter sprint, binura niya ang best record na 3 minutes at ginawa itong 1 minute and 17 seconds. Para na siyang teleportation sa bilis ng kanyang takbo. Sa push-ups, mula sa record na 418, naging 840 times sa loob lang ng 2 minuto. At ang pinaka-nakakalula, ang bench press. Ang bigat na 1,280 kilograms, mahigit 1 tonelada, ay binuhat ni Minato na parang papel. Dinobli niya ang lahat ng best records ng Academy nang walang kahirap-hirap. Ano ba itong nilalang na to? Isang monster. Hiyaw ng mga nanunood. Ang dating kaiya-hiya ay biglang naging astig na hunter sa field. Sa isip ni Minato, naniniwala siyang tinutulungan pa rin siya ng mga founders. Pero ang sagot ni Riichiro, hindi kami tumutulong sa ganitong kaliit na bagay. Isang nakakapangilabot na katotohanan ang lumalabas. Ang lakas na ito ay nanggagaling na sa mismong katawan ni Minato. Sa loob ng headmaster's room, tinitingnan ni Ichihara Midori ang mga record-breaking physical stats ni Minato. Kahit ang principal ay hindi makapaniwala, pero mayroon siyang malaking babala, immeasurable ang magic capacity ni Minato sa loob ng 3 taon. Sa madaling salita, para sa kanila, wala siyang kahit katiting na mana. Isang failure sa aspeto ng magic na hindi raw dapat pinagtutuunan ng pansin ng isang world's strongest. Pero si Ichihara, isang tipid ng ngiti lang ang isinagot niya. Tingnan natin, bulong niya. Dahil sa magic measurement test, ang lahat ay mahuhubaran ng maskara. Ang hamon, paikutin ang dambuhalang fans gamit ang magic sa loob lang ng 30 seconds. Ang average ay 1,513 spins, at ang best record ay 4,022. Para kay Minato, ito ang test na nagpapaiyak sa kanya noon, dahil sa loob ng 3 taon, kahit 1 pulgada, hindi niya napagalaw ang fan na ito. Kahit kontrolin ng mana o maramdaman man lang. Pero ngayon, iba na ang pakiramdam. Habang nakatayo sa harap ng mga fan, hindi na wala ang nararamdaman ni Minato. Nararamdaman na niya ang mana na dumadaloy sa kanyang kanang paa, umaakyat sa kanyang katawan, at bumabalik muli sa isang perpektong cycle. Sa bawat paghinga, bumibilis ang sirkulasyon ng enerhiya. At ilalabas ito sa palad ng kanang kamay. Hindi lang ito basta mana, ito ang kapangyarihan ng 106 souls na naging bahagi na ng kanyang pagkatao. Ang crest of nothingness ay hindi na empty, ito ay isang nuclear reactor ng kapangyarihang hindi pa nakikita ng modernong panahon. Sa sandaling pinakawalan ni Minato ang kanyang mana, hindi lang basta umihip ang hangin, isang dambuhalang buhawi ang lumabas mula sa fan. Mula sa average na 1,513 spins, tumalon ang score sa 8,240. Hanggang sa mag-9999 at tuluyan ng mag-error ang system. Sa tindi ng puwersa, hindi na kinaya ng mga dambuhalang makina. Bigla itong sumabog, tumalsik ang LC nito at bumaon sa pader ng school building.
Isang pagkawasak na kailanman ay hindi pa nangyayari sa kasaysayan. Isang tawa ang kumawala sa World's Strongest dahil sa wakas, matapos ang mahabang panahon, nakahanap na siya ng kapareho niya. Si Minato ang pangalawang tao sa buong mundo na may immeasurable na record. Matapos ang 3 taon ng pag-iyak at paghihirap, narinig na rin ni Minato ang mga salitang matagal na niyang inaasam, "Nakapasa ka. Isa ka na ngayong ganap na hunter." Sa gitna ng palakpakan at gulat ng lahat sa pagkuha niya ng pinakamataas na score sa lahat ng test, isang pasasalamat ang winika ng ating bida. Napagtanto niya na nasa loob niya lang pala ang kapangyarihan. Pero sa loob ng crest, mas malalim ang katotohanan. Ayon kay Riichiro, ang pagpapahiram ng katawan ng mga founders ang nag-trigger sa natutulog na kapangyarihan ni Minato. Isang siglo silang naghintay para sa isang vessel na gaya niya, ang tanging makakatupad sa kanilang lihim na kahilingan. Ngunit bago pa man makapag-celebrate ang ating bida, isang dambuhalang pagsabog ang yumanig sa field. Ang nakakasindak na aura na naramdaman ni Riichiro kaninang umaga. Narito na sa harap nila. Hello, Ichihara Midori, ang alamat ng kasalukuyang panahon at ang pinakamalakas na awakeners sa buong mundo. Bakit siya narito? Congratulations sa iyong nakakamanghang resulta, Kanagi Minato. Wika niya. Isang nakangiting mukha pero may nakakatakot na presensya. Bakit niya alam ang pangalan ko? Sa isip ng ating bida. Hindi pa nakakapahinga ang ating bida. Isang dagdag na test na ang ibinigay sa kanya, subukan mong patamaan ang World's Strongest Hunter kahit isang beses lang. Isang hamon na kamatayan ang katumbas para sa isang bagong hunter. Ano, gulat ng ating bida. Isang buhay na alamat. Sa harap ni Minato ay nakatayo ang namumukod-tangi ng kasalukuyang panahon. Si Ichihara Midori. Sa edad na siyam, isa na siyang ganap na hunter. Siya ang taong kayang gawing abo ang libu-libong demonyo sa isang iglap lang. Mula sa pandemonium outbreak 10 taon na ang nakalipas hanggang sa trahedya sa Kyushu, si Midori ang nag-iisang tumapos sa lahat. Para sa mga normal na tao, ang presensya niya ay parang isang Diyos na hindi dapat kinakalaban, dahil kahit isang bahid lang ng kanyang lakas, sapat na para burahin ang sinumang haharang. Hoy bata, ipahiram mo sa akin ang katawan mo ngayon din. Hiyaw ni Riichiro sa loob ng crest. Ramdam ng Great Swordsman ang panganib. Pero bago pa makasagot si Minato, inilatag na ni Midori ang mga rules ng special test. 1 minuto lang. Kung makakatama si Minato kahit isang beses, panalo siya. Walang parusa kapag natalo. 1 beses lang aatake si Midori kada 10 segundo at hindi siya gagamit ng kahit anong skill. Huwag kang mag-alala, hindi ko seseryosuhin, nakangiting wika ni Midori. Pwede raw gamitin ng ating bida ang lahat ng skill at binigyan pa siya ni Midori ng kalayaang pumili ng kahit anong sandata na gusto niya. Swords, spears, magic staffs, lahat ay nasa paanan na ng ating bida. Anong nangyayari? Lalabanan ko ba talaga ang sikat na Ichihara Midori? Gulat na tanong ni Minato sa sarili. Isang sitwasyon na parang panaginip pero puno ng panganib. Pero paano mo nga ba tatamaan ang isang taong nasa tuktok ng mga hunter? Isang hamon na tila isang biro. Sa harap ni Ichihara Midori, nagtanong si Minato, kahit anong sandata, pwede ko bang gamitin? Ang sagot ng alamat, kahit ano, mas matigas pa sa katana ang katawan ko at mas matalas pa sa kahit anong espada. Isang pahayag na nagpasabog sa galit ni Riichiro sa loob ng crest. Para sa isang founder, ang yabang ng mga modernong tao ay hindi katanggap-tanggap. Ipahiram mo na ang katawan mo sa akin, bata. Tuturuan ko ng leksyon ang mayabang na ito. Hiyaw ng Great Swordsman. Tulad ng inaasahan, ang kapangyarihan ni Ichihara Midori ay kasing level ng mga founder. Siguradong wala akong laban, sa isip ng ating bida. Samantala, naghihiyawan ang mga manunood sa kasabikang makita kung paano lumaban ang pinakamalakas na tao sa buong mundo. Anong ginagawa mo? Hangal ka, makikipaglaban ka ng mag-isa? Wika ni Riichiro. Start. Sa isang iglap, nagsimula na ang 60 segundong pagsusulit. Pero sa gitna ng pressure, isang desisyon ang ginawa ni Minato na nagpatahimik kay Riichiro. Alam kong wala akong laban. Pero kung gusto kong maging isang tunay na alamat, hindi ako pwedeng dumedepende lang sa inyo. Sa kauna-unahang pagkakataon, tinanggihan ni Minato ang tulong ng mga founders. Gagamitin niya ang sarili niyang lakas,
ang sarili niyang pawis, at ang sarili niyang sining. Isang hindi patas na laban? Oo, pero para kay Minato, ito ang tanging paraan para maging karapat-dapat sa 106 na kaluluwa na nasa loob niya. Pero imbes na seryosong bakbakan, isang nakakainsultong eksena ang bumulaga sa lahat. Habang todo atake si Minato, si Ichihara Midori ay nakatuon lang sa kanyang cellphone. Anong social media ang gamit nyo? Siguradong mag-viral tong video na to, nakangiting tanong ni Midori habang swabe niyang iniilagan ang bawat pag-atake ni Minato. Isang kamay sa phone, ang isa ay nasa bulsa, ang world's strongest ay nakikipag-chat habang nakikipaglaban. Ang lakas ni Midori, hindi man lang kumukonekta ang mga atake. Hiyaw ng mga nanunood sa paligid. Pero sa gitna ng hiyawan, may isang bagay na napansin ng mga bihasang manunood. May kakaiba sa mga atake ni Minato. Kahit hindi tumatama, hanggang kailan ito magpapatuloy. Isang evolution sa gitna ng labanan. Habang walang pakialam si Ichihara Midori sa bawat atake ni Minato, napansin ng ating bida na may kakaiba. Isang feint, galing sa vertical slash, biglang nagiging horizontal, patungo sa paa at lalamunan. Para kay Minato, ramdam niya ang pagbabago. Matapos ipahiram ang katawan sa mga founders, ang kanyang katawan ay lumakas. Hindi na siya napapagod, at ang bawat galaw niya ay sumusunod na sa kanyang kagustuhan. Ngunit natapos na ang unang 10 segundo ng paglalaro. 10 seconds na, babala ni Midori. Sa isang pitik lang ng kanyang daliri, sumabog ang sahig sa tindi ng impact. 1 milimetro lang, at siguradong pugot ang ulo ng ating bida. Hindi seseryosuhin, mukha niya, hiyaw ni Minato sa loob niya. Kahit si Midori ay naguluhan at hindi makapaniwala, bakit tila lumampas ang kanyang inilabas na lakas. Sa takot na mamatay, pilit na inaalala ni Minato ang pakiramdam noong sinaniban siya ng mga founders. Nagbago ang tindig ng ating bida at napansin ito ni Midori. Kailangan kong maging mas mabilis. Sa isang iglap, ang bilis ni Minato ay biglang tumalon sa level na hindi na kayang habulin ng mga kamera. Ang livestream ay nag-glitch na sa tindi ng bilis ng dalawang singularities. Maging si Midori ay napansin ang pagbabago, mas mabilis na siya kesa kanina. Upang talunin ng isang S-rank, kailangan ng aking espada ay mas mabilis pa sa liwanag. Ang atmosfera sa paligid ay nagbabago, mayroon bang kondisyon para ito ay ma-activate? Bulong ni Minato sa kanyang sarili. Oras na sa pag-atake. Sa pagkakataong ito, mahinang-mahina lang, sa isip ni Midori. Isang pitik ang tinanggap ng ating bida at natilapon sa pader. Sa halip na matakot, namangha pa ito sa lakas ng number 1 Awakeners. Alam niyang kung ang katawan niya ay katulad kahapon, siguradong bangkay na siya sa unang pitik pa lang. Mabuti to, lumalakas na ako, susugurin ko siya hanggang matapos ang oras, sa isip niya. Pero sa gitna ng saya ng paglakas, isang pader ng katotohanan. Patawad, pero nakita ko na ang lahat. 30 segundo, deklara ni Midori. Sa isang iglap, isang matinding knockout strike ang tumapos sa laban. Ang genius na inaasahan ni Midori, hindi raw sapat para maabot ang level ng kanyang mga dating kasamahan. Ang lakas at tindi na nakita niya nung araw na yun ay hindi man lang niya naranasan. Sayang naman, pero disappointed ako sa resulta. Tawag ni Midori sa kanyang kausap habang naglalakad palayo. Akala ng lahat ay tapos na ang palabas. Akala ni Midori ay nakatulog na ang batang hinamon niya. Pero sa gitna ng katahimikan, isang boses na puno ng awtoridad at bagsik ang bumasag sa hangin. Ano ulit ang sinabi mo? Isang dambuhalang aura ang biglang bumalot sa buong paligid, isang presensya na mas matindi pa sa S-rank demon kahapon. Ang matigas na ulong bata, natutulog na din. Sa wakas, magagamit ko na ang katawan na ito, wika ni Riichiro sa katauhan ni Minato. Ang isa sa mga founders ay tuluyan ang kinuha ang kontrol. Habang nakangisi sa harap ng World's Strongest, nag-iba ang ihip ng hangin. Hoy, maglaro pa tayo ng mas matagal. Hamon ng ating bida. Isang ancient awakeners na yayanig sa buong mundo. At ang atmosfera sa field, biglang naging kasing bigat ng kamatayan. Kahit si Ichihara Midori, ang world's strongest, ay hindi mapigil ang mamangha. Ito na yun. Ito yung presensyang naramdaman ko kanina at ang dahilan kung bakit hindi ko nakontrol ang aking lakas. Bulong niya, sa mga mata ni Midori,
Hindi na tao ang nasa harap niya, ito ay isa ng halimaw na may dambuhalang aura. Hoy, huwag kang tutulala sa gitna ng laban, wika ng ating bida sabay banat ng pag-atake. Nagbago na ang kanyang galaw. Maging ang bilis at lakas niya ay naging ibang level na, sa isip ni Midori. Isang mabilis na saksak patungo sa ulo. Kahit napakabilis ng mga pag-atake ng ating bida, nagagawa pa rin itong iwasan ni Midori. Isang malakas ng vertical slash ang pinakawalan ni Reiichiro. Sa sobrang bilis at lakas, ang air slash na nalikha ay literal na nag-iwan ng dambuhalang hiwa sa mismong gusali ng academy. Ang mga estudyante sa paligid ay nagkakagulo na sa takot. Hindi na ito pagsusulit, nagiging delikado na, hiyaw ng mga ito. Ang bawat hiwa ni Minato ay parang isang torrent of water na walang tigil at hindi mahulaan kung saan susunod na tatama. Ganito katindi ang kailangan para talunin ang S-rank na katulad ko. Natutuwang wika ni Midori, 40 segundo na ang lumipas. Isang hampas mula kay Midori pero mabilis lang itong iniwasan ng ating bida at umatake. Nakakamangha. Tumatawang wika ni Midori. Para sa mga estudyante na nanonood, isang hindi kapani-paniwalang eksena ang kanilang nakikita. Ang maalamat na si Ichihara Midori ay napilitang magdepensa. Nakakabagot ka, hindi mo kailangang magpigil laban sakin. Huwag mo akong minamaliit kung ayaw mong masaktan. Hamon ni Reiichiro habang nakangisi gamit ang mukha ni Minato. Ang galit at yabang ng isang founder ay tuluyan ng lumabas. Imbes na matakot, isang nakakangilabot na tawa ang kumawala kay Midori. Sige, pagbibigyan kita. Sa isang iglap, sinipa ni Midori ang isang bato para patalsikin sa ere ang mga armas. Hinablot niya ang isa sa mga ito at sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan ng panahon na ito, ang world's strongest ay seryoso ng lalaban gamit ang sandata. Habang nag-iinit ang bakbakan, hindi na maitago ni Reiichiro ang kanyang pananabik. Sa wakas, nagseseryoso ka na rin. Hiyaw niya gamit ang katawan ni Minato. Maging ang mga kasamahang kaluluwa sa loob ng crest ay hindi mapigil ang mamangha. Todo bigay si Reiichiro wika nila. Nakikita nila ang isang modernong tao na nakikipagsabayan ng patas sa isang alamat. Nakakainggit naman, mukhang masaya sila sa labas, bulong ng iba pang masters. Pero sa kabila ng saya, isang tanong ang lumabas, handa na ba talaga ang katawan ni Minato para sa ganitong tindi ng puwersa? Napansin ng isang founder ang konsentrasyon ng ating bida. Sa bawat diagonal slash, vertical slash, at sword's thrust ay pinag-aaralan ni Minato kung paano ang tamang porma nito. Pero sa labas, sa gitna ng tensyon, ang hamak na sandata ng ating bida ay tuluyan ng sumuko. Nako, napakababa ng kalidad ng espadang ito. Inis na sabi ni Reiichiro. Ngunit imbes na umatras, lalong uminit ang labanan. Si Ichihara Midori, na ang puso ay mabilis nang tumitibay sa excitement, ay sumigaw, 10 segundo na lang. Anong gagawin mo ngayong wala ka ng sandata? Isang desperadong galaw na walang sinuman ang nag-akala. Sa isang iglap, tumalon si Minato patungo sa school building. Pero hindi siya tumatakas, ninakaw niya ang espada ng isang nanunood na estudyante. Ibigay mo sa akin to, deklara niya bago muling sumabak sa bakbakan. Hinabol siya ni Midori sa ere, at ang bawat salpukan nila ay lumilikha ng dambuhalang explosion na nagpapayanig sa pundasyon ng academy. Ang mga estudyante ay nagkakagulo na sa takot. Ang saya nito, gawin pa natin to ng mas matagal. Tawa ni Midori habang nakikipagpalitan ng mga nakamamatay na hampas. Sa tindi ng excitement, hinablat ni Ichihara Midori ang dambuhalang LC para gawing sandata. Isang dambuhalang piraso ng bakal laban sa hamak na espada ng ating bida. Pero hindi nagpatinag si Reiichiro, gamit ang katawan ng ating bida, sinimulan niya ang isang malakas na teknik. Hinoki's one-handed sword style, single die. Isang sugal sa gitna ng kamatayan. Kahit na nawasak ang dambuhalang LC, nagawa pa rin ni Midori na gumanti ng pag-atake. Ngunit sa tindi ng impact, ang espada ni Minato ay tuluyan ng nagkapira-piraso. Ang galing mo talaga, tikman mo to, hiyaw ni Midori habang inihahanda ang isang finishing blow gamit ang kanyang kamay. 60 segundo, deklara nito. Tapos na ang oras, bagsak na ang depensa, at ang kamatayan ay nasa harap na ni Minato. Ngunit sa gitna ng desperasyon, isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa kaibuturan ng kanyang crest, hindi pa tapos.
Isang sapilitang pagpapalit na ikinagulat pati ni Riichiro. Sa huling sandali, binawi ni Minato ang kontrol sa sarili niyang katawan. Hoy, bata! Sigaw ng founder. Sa isang iglap, hinawi ni Minato ang atake. Isang milagro ang ginawa ng ating bida na ikinagulat ng lahat, bago pinakawalan ang kanyang sariling kontra-atake. Kahit isang patama lang, isang bulong na puno ng paninindigan. Maraming salamat sa panunood. Kung nag-enjoy kayo, click nyo naman ang like button at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga uploads namin.